mayroon pa tayo dito, may 10 budget commandments. Una, alisin ang mga pinagkakagastusan na hindi naman kailangan. Number 2, huwag bumili ng isang bagay para lamang maipagmayabang. Makompromiso ang ating budget. Kailangan nating tandaan na ang lahat ng sobra ay nakakasama. Kasama na rito ang sobrang pagkain o katakawan. Hi! Hello! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Stephanie Gan. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan i-click ang like at subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan ang notification bell button para lagi kang updated sa mga future vlog na i-upload ko pa. Ang topic natin ngayon for today is about mga dapat tandaan para makaipon. Bakit mahalaga mag-ipon, magkaroon ng savings sa bangko para sa future at para sa sarili mo. So, karamihan ng mga sasabihin ko na tips guys is nabasa ko lang din sa mga libro at based din sa mga experience na naranasan ko, mga pinagdaanan ko, at ito yung book na parang isa-summary ko lang din yung book na favorite ko na si Chinkitan. Yan. Yung sa My Budget Diary. Lagi ko siyang binabasa, ganyan. Then, 3 kasi siya. Pero ito yung pinaka-paborito ko. Ito yung hawak ko ngayon. Napaka-importante talaga mag-ipon kasi sa mga, especially pag 30 years old above ka na, talaga dapat meron ka ng savings. Much better nga habang bata ka pa, meron kang ipon. Kasi napaka-importante talaga na meron kang ipon. Kung 18 ka pa lang, ganyan, tapos nagkaroon ka na ng work, kailangan talaga nag-iipon ka na kasi napakahalaga ng pag-iipon. Well, merong mga factors tsaka mga basic needs natin na pinagtutuunan pag meron tayong pera. Pero talaga, ang dapat dyan is tamang mindset at disiplina sa paggastos ng pera. Para in the future, ma-enjoy mo ang iyong retirement. Napakahalaga. Magkaroon tayo ng tamang mindset sa pag-iipon. Sabi nga dito, matutong pumitas para ang ipon ay hindi malagas. Then, pinakita rin dito yung pinagkaiba ng magastos sa hindi magastos. Dito, explain ko muna dito guys yung about saan nga ba kadalasan napupunta ang ating mga perang gala. So, number 1 dyan, pinaka-basic needs ng mga tao is yung pagkain. So, 10 to 20% ng ating budget ay napupunta dito. Well, talaga sa pagkain. Kasi araw-araw tayong kumakain. Yan ang pinakamahalaga, pagkain. Yung iba nakakapag-stock tayo ng pagkain sa ref natin, ganyan, sa freezer natin, yung mga frozen foods, mga gulay, ganyan, kung ano lang mahalaga, kung ilan ang kumakain sa tahanan. Pero guys, kung konti lang naman ang ipon nyo, wag naman kayo araw-araw kakain sa labas ng restaurant, sa magagarang kainan, ganyan, para lang magpa-impress, i-post sa mga social media na kumakain ka sa masasarap na pagkain at mamahalin, para lang ma-build yung self, alam mo yun, may mga ganun kasi na tao, kahit wala namang ipon sa bangko na kalakihan, makatikim lang ng sahod, may mga tao kasi na ganyan guys na, mangyari, tumikim lang ng sahod kahapon, kinsenas, tapos kinabukasan, kakain na ng masarap, ganyan, kung saan-saan sa restaurant, mamahalin. Tapos, yun nga, para lang ma-post sa kanilang mga social media account, which is hindi maganda kasi kailangan talaga kailangan mag-budget tayo ng maayos, then kailangan organize tayo lahat. Yung nililista natin kung ano yung mga dapat lang natin ipamalengke for today. Lalo na ngayon, matataas ang mga bilihin. Mas maganda talaga bago mamalengke, nililista nyo muna kung ano yung mga gagastusin nyo sa palengke. Kaya sabi nga sa pagbabudget, lalo na pag bibili tayo ng pagkain, kailangan nililista muna natin yan. Diba mga mami? Mga magaling mag-budget na mami. So yun yung una kung saan napupunta ang pera natin sa pagkain. Ito yun, narito ang mga halimbawa ng mga bagay na kailangan nating iwasan pagdating sa pagbabudget para sa ating pagkain. Pagkain ng higit sa ating kayang ubusin. Next is pagiging takaw tingin. Ito yung mga dapat nating iwasan. Hindi mapigilan ang katakawan. Masama yun. Pipilitin pa rin kumain kahit busog na busog na.
lingguhang pagkain sa mga mamahaling buffet restaurant. Ayan yung sinasabi ko kanina. Pag-aya ng mga kaibigan na parating kumain sa labas. Naku, lahat ng celebrations kailangan kumain sa restaurant. Dapat natin mga iwasan yun. Tandaan na tama lang na hindi natin dapat na panghinaan ang pera sa ginagastos natin para sa pagkain. Pero hindi marapat na gagastos tayo ng sobra-sobra para lang naman dito. Dapat ay balanse lang upang hindi makompromiso ang ating budget. 2. Bayarin sa bahay. 25 to 35% ng ating budget ay dito napupunta. Lahat naman tayo ay nangangarap magkaroon ng sariling bahay na matatawag nating atin. Tulad ng ang tirahan na isa sa mga basic needs. Iwasan na lang natin yung kung ano-ano yung ginagawa natin na binibili tayo ng mga accessories o mga souvenir para sa bahay, ganyan. Lalo na kung ang budget mo lang naman sa bangko ay 50,000 or 100,000. Kung may sobrang pera ka na milyon-milyon, yan, diyang pumitas ka lang ng pera. So, number 3, luho. Ayan, may karamihan ng mga maluluho. May mga sahod nga sila, ganyan. Kada kinsenas, mayroon din silang mga business. Pero ang luho nila, hindi nila mapagilang Guys, iwasan natin ang pagiging maluho kasi nga hindi talaga tayo makakaipon pag tayo ay maluho. Matuto tayong makontento kung anong meron sa atin. Kasi nga, yun yung number 1 reason din na katangian ng mga tao na hindi sila nakakaipon. Yun nga ay yung sila ay maluho. Disiplina lang yan talaga guys para makaipon tayo ng maayos. Sabi nga nila, pag may tinanim ka, may aanihin ka. So pag nag-iipon ka ng pera at mapapakinabangan mo yun in the future, dapat nagtatabi ka ng savings para sa health. Kasi minsan hindi mo naman alam kung kailan ka magkakaroon ng sakit. Kailangan meron kang savings para sa health. Tapos pangalawa, kailangan may savings ka rin para sa food, may savings ka para sa tuitions, pang schools, sa mga ganyan na bagay, food, mga bills, ganyan sa bayarin ng electric bills, ganyan. Lahat dapat yun nakalaan is nakabukod na. Marami pang iba. Yun nga, iwasan na lang maging maluho. Kasi marami akong kilalang ganyan na wala namang ipon sa bangko pero inuuna pa rin nila yung mga luho nila. Yung parang you only live once, ganyan, YOLO. Masaya pag nakahawak ng pera. Wala namang ipon sa bangko. Nga rin naman. Ito, number 5, yung panlilibre. Kadalasan kasi, may karamihan sa atin, pag meron tayong pera na nahawakan, hindi natin maiwasan na lumabas, gumimik sa mga kaibigan, like kayo nanlilibre, ganyan, dapat iwasan din natin yun. Number 6, yung travel. Yan, travel. Karamihan sa atin talaga mga adventurers, outgoing, outdoor. Kailangan natin ng pang-transportation, pamasahe. Yan. Minsan dyan napupunta yung mga pera natin sa travel. So kung hindi naman talaga kinakailangan na bumiyahe ka, mag-travel ka, itabi mo na lang yung pera, diba? 7, ito na nga, shopping. Ayan, karamihan shopping ng shopping. Hindi mo na nililista, hindi mo na iniisip bago bilhin, ganun. Dapat award mo lang yung sarili mo once in a month or isang beses lang every 2 months. Kung meron ka talagang extra budget para sa ganun. Pero kung ang purpose mo lang naman is bumili ng mag-shopping para lang mag-post sa social media, magpa-impress, ganyan, ay hindi magandang gawain yun. Kasi kailangan maging simple lang tayo. Mas mahalaga talaga kung may ipon tayo. Diba? Meron tayong disiplina sa paggastos ng pera, sa paghahawak ng pera. Paghahanda, ito, karamihan sa atin tuwing may birthday, may okasyon, sige, bonggang-bongga ang hinahanda nila, mga pagkain, may lechon, ganyan, ganito. Hindi mo maiiwasan yan, lalo na dito sa Pilipinas, tuwing may okasyon, may birthday, naghahanda sila ng bongga, inimbitahan nila yung mga kamag-anak nila, diba? Minsan, hindi mo naman inimbitahan, pero pumupunta pa rin kasi ang inimbitahan mo lang, nyari yung isang kamag-anak mo, tapos may kasama siya, ganun, tara, punta tayo doon. Hindi mo maiiwasan yun, yung nagyayaya, kahit hindi naman invited, diba? So, sa paghahanda, kailangan limited lang talaga kung hindi naman talaga mahalaga kung meron kang handa o hindi. Ang mahalaga is nakakakain ka sa araw-araw, ang pamilya mo masaya, saka yung hiling ng anak mo na kumain kayo sa labas, makapaglaro siya, bigyan mo ng oras yung anak mo. Simpleng celebration lang na sama-sama, ganyan, masaya, nagkikwentuhan.
Hindi importante yung handa mo na mamahalin, masasarap, marami kang handa, sa birthday mo, o sa okasyon mo, sa kasal mo, ganyan, ganito. Kung mas simple naman, diba, mas okay lang basta ang mahalaga is masaya kayo. Huwag nyo isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang isipin nyo talaga kung may budget kayo para sa paghahanda. Gamot, yan. Karamihan, talaga hindi natin maiiwasan na uminom tayo ng gamot araw-araw, like vitamins, ganyan. Marami nagkakasakit sa atin. Marami bumibili ng gamot, hindi man talaga ngayon din ang mga gamot, dahil na marami nagkakasakit, ubo, sipon. Pero para sa akin, mas maganda kasi yung natural way. Habang bata, pasanayin natin yung mga bata na sa mga natural ingredients like mga calamansi juice, mga dahon-dahon. Kasi nung sinaunang panahon naman talaga is mga natural remedy lang talaga. Hindi, wala pang gamot noon, ganyan to. Pero hindi ko naman sinabi na huwag ka magpa-doktor, huwag ka magpagamot. Kasi kailangan din natin yung regular check-up. Kasi mas expert sila sa larangan ng health, yung mga doktor, ganyan. Pero habang bata pa, yung ina-advise ko para maiwasan din ang gastos sa gamot, is yun nga, mag-exercise tayo, kumain tayo ng tama, minom tayo ng maraming tubig. Kasi yan lang naman ang cause kung bakit tayo nagkakasakit, diba? Yung sa kinakain natin or minsan yung namamana natin na sakit. Pero maaagapan naman natin yun sa pamamagitan ng pag-exercise, ganyan, sa pagkain ng tama, sa mga healthy. Mas better talaga iwasan natin yung araw-araw umiinom ng iba't ibang gamot, mga glutathione, alam mo yung mga pampaputi, hindi naman talaga kailangan. Sabi nga nila, mas makontento ka kung anong binigay sa'yo ni Lord. Maging simple lang tayo. Malaga kasi talaga may ipon tayo. Kunyari, ang sahod mo, 10,000 isang buwan. Tapos yung 2,000, para kukunin mo, pambili lang ng glutathione mo, mga injection na glutathione, mga ganyan. Kung wala ka naman talagang budget para doon, wag mo na lang din gastusin, di ba? Wag ka na lang din magpaglutathione. Sayang lang din kasi. Tabi mo na lang savings. Kasi tandaan nyo guys, pag may savings ka, napakagandang mindset yun na marunong ka mag-ipon. Kasi iniisip mo lang yung future mo, di ba? Hindi natin alam, baka magkaroon tayo ng sakit. Ito, katulad dito, magkaroon ng pandemic na naranasan natin last year. Yung iba, hindi nakaipon. Yung iba, bumabangon pa lang. Yung iba, marami talagang naghirap. Paano na lang yung mga taong walang savings, diba? Tapos, nagkaroon pa tayo ng pandemic. Lalo talagang mas mahirap. So, napakahalaga ng pagkakaroon ng savings. Iwasan muna natin yung maluho, ganyan. Yung laging araw-araw masarap na pagkain. Kung wala ka naman talagang savings or budget para dyan, is iwasan natin. Kontrolin natin ang paggastos ng labis-labis. Diba? May mga ganyan tayong katangian, may mga tao na ganyan na sakit na nila yan na tuwing nakahawak ng pera. Wala pang 3 days, wala pang 1 linggo, 2 linggo, ubus na, diba? Tapos wala pa silang savings. Yun yung masaklap eh. Ito. Ang next naman is, bakit nga ba mahalaga na makontrol natin ang ating budget? Tama. Una, upang magastos natin ito ng mas tama. Pangalawa, upang hindi masayang ang ating pera. Pangatlo, upang magkaroon ng direksyon ang ating ginagawang pagbabudget. Upang hindi magkulang ang ating panggastos sa ating mga bayarin. Upang hindi tayo magkaroon ng malaking problema sa ating gagawing paggastos. Yan. Yung mga basic needs lang, basic na dapat nang naman tandaan, di ba? Nabanggit ko na rin para saan yung pag-iipon at pagbabudget. Ayun, tulad nun, kailangan talaga natin mag-ipon kasi minsan, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Hindi rin natin alam kung kailan masira yung mga gamit sa bahay. Yan, shower, faucet, yung mga ref, ganyan yung ibang gamit na importante, TV, ganun. Kailangan talaga may tayo. Tapos mababawasan ang kitang yan, kumikita lang tayo ng 10,000 isang buwan, tapos hindi mo maiwasan, makakautang ka kasi nga kulang. So, kailangan talaga tayo ng tamang pagkontrol sa pera. Yun, malulugi din ang negosyo. Nagtayo ka nga ng negosyo, pero hindi mo na ma-monitor yung income mo, yung asset mo, yung liability mo. Puro panay labas ng pera, puro expense. So, iwasan natin yun. Aralin muna natin bago tayo maggastos ng maggastos. Mag-shortcut na lang ako. Yung iba, ulit lang naman to kung babasahin nyo. Available ito available to sa National Bookstore. Sa National Bookstore ko siya nabili. Magkano? Sa halagang 150. Diba? Yung mga magagandang investment kasi may natututunan tayo. Self-improvement. Paano mo malalaman kung ikaw ay isang certified budgetarian? Kung ang ginagamit mong pambayad ay cash,
kahit meron kang credit card. You think long term, so ang priority mo ay mag-ipon. Hindi ka nape-pressure na bumili ng bagong gamit dahil sa uso. Like na sinabi ko kanina, pinag-iipunan mo muna ang gusto mong bilhin bago ka bumili. Next, ginagamit mo ang pera para lalo pa itong palaguin. Good investment. Binibili mo ang isang bagay na kinakailangan mo at hindi lang basta gusto mo. Secure ka at hindi naiinggit sa mga bagong gamit ng mga friends mo. Tama, kailangan secure ka. Huwag mainggit. Nililista mo ang mga gastusin mo para malaman mo ang budget mo. Yun, sabi ko kanina, napaka-importante. Bago ka pumunta ng palengke, yan, ilista mo muna kung ano yung mga bibilhin mo. Wala kang kautang-utang. Oh my God, tama yan. Wala kang kautang-utang. Ako share ko lang, hindi naman sa pagyayabang o ano. Pero ako talaga, bata pa lang ako, nung marunong na ako maghanap buhay, ang mindset ko talaga, ayokong umutang at ayokong magpautang. Gusto ko talaga sariling sikap. Meron naman nung nakautang ako nun sa nanay, lola ko, tawag ko kasi nanay, for tuition fee kasi nga medyo na short ako nun. Pero sa nanay ko, yun yung first and last ko na umutang. Yun na talaga, wala nang iba. Talagang nagsariling sikap ako, ganyan. Iniiwasan ko kasi ang umutang. Ang bigat sa loob eh. Ang bigat sa buhay, guys, pag may utang ka. Lalo na sa Bombay. Diyos ko, hindi naman sa dinidiscourage ko yung may mga negosyo na may utang sa Bombay. Kasi hindi ka makakaalis sa rat race. Yung paghihirap na may kinikita ka nga araw-araw, buwan-buwan, pero napupunta lang naman sa tubo ng inutangan mo. So, iwasan nyo talaga. Napakapangit yun na gawain yung umuutang tsaka papautang ka. Tapos tutubuan mo ng malaki. So, sorry sa mga ma-offend dyan. Pero ayoko talaga ng gano'n yung nagpapautang tsaka umuutang. Kasi mabigat talaga sa buhay yun. Mas maganda talaga ay sariling sikap ka. Tsaka disiplinado ka sa paggamit ng pera mo. Ito, natutuwa ka kung makikita mong lumalaki ang laman ng savings account mo. Oh my God, totoo yan. Kasi nung nag-food cart ako, naranasan ko ng kumita ng pera noon. Siyempre, paunti-unti, tas palaki ng palaki habang tumatagal. Tapos nahinto nga dahil nagkaroon ng pandemic. Ang sarap sa feeling, guys. Alam niyo yung gusto ko nung lumipad. Gusto kong yung proud na proud ako sa sarili ko kasi nakokontrol ko yung mga kinikita ko. Yung, alam niyo yung dati hindi ko nagagawa. Kasi I've been there before na pag may hinawakan akong pera, bili dito, libre doon, pasalubong dito, bili ng bagong mga accessories, ng mga makeup, yan, mga pagkain, ganyan. Bili ng bagong gamit ni Sky. Naranasan ko na lahat yan dati, guys, pag nakahawak ng pera. Pero nung natutunan kong mahirap pala talaga, nung na-realize ko talaga na ang hirap pala talaga kitain ng pera. Pero ang dali niyang gastusin. Doon talaga ako nag-isip na kailangan lahat ng kikitain ko dito, itatabi ko. Ang gagawin ko is kukurot lang ako ng pang-i-invest ko ulit. So, talagang inano ko siya nung panahon na kasama ko pa yung mama ko, tapos kumikita ako. Talagang lahat ng kinikita ko noon, araw-araw, tinatabi ko. Tapos, kukurot lang ako doon, guys, ng pang-i-invest ko ulit para kinabukasan. So, araw-araw noon, nakakatabi ako ng 5K, 3 to 5K, pinakamalaki na yung 6.5, araw-araw kikitain, tapos kinabukasan, 2K ulit yung i-invest ko sa mga pagkain, tapos kukuha ulit ako. Then, yung mga tangke ng gas, ganyan, napakasarap pakiramdam, guys, ng, alam mo yung bata ka pa lang, tapos nakakaipong ka na, diba? So, napakasarap sa pakiramdam ng ganun. Tapos next ito, nag-iisip ka muna ng mabuti bago gumastos. Yes, kailangan mo mag-isip muna bago gumastos. You stick to your budget. Yes, please, stick to your budget. Maging organized ka, isulat mo lahat ng mga gagastusin mo. Then next, kasama sa budget plan ang ipon at hindi basta kung ano lang matira sa income mo. You don't live beyond your means. Sinisinop mo ang bawat piso na dumadaan sa palad mo. Pinaplano mo ang iyong paggastos. Ito yung pinaka main reason talaga bakit ako na video ngayon, tips. Kasi gusto ko i-main point dito yung dalawang katangian. So yung isang tao is si Paul Lovina
Yung isa naman si Marco Tipid Na. Okay, from their name, mapapansin nyo naman kung sino yung matipid tsaka kung sino yung magastos. So sa lahat ng makakapanood nito, sana tumatak sa inyo to at may matutunan kayo. Kasi in my environment, karamihan talaga ng kakilala ko is walang savings, hindi marunong mag-ipon. So, siguro ito na rin yung paraan. So dahil may kakayahan naman akong i-vlog, i-share ito. So please, sana matuto tayong mag-ipon, marunong kayong mag-ipon. So bibigay ko tong katangian ni Paul Lovina. Si Paul Lovina ay baon sa utang, bumibili ng mga bagay na hindi kailangan, sobrang magastos kahit wala sa plano. Hindi na monitor ang paggastos. Iniisip na you only live once, YOLO. Yun na, gustong magpa-impress kahit mabaon sa utang. Sobrang gastador kahit maubos ang pera. Impulsive buyer. Sobrang galante kahit walang matira sa sarili. Walang ipon. Sa tingin ko talaga karamihan na manonood dito yung balak palang mag-ipon is nasa inyo yung katangian ni Paul Lovina. Yun, Paul Palugi na, ganyan. Karamihan sa inyo walang naiipon, guys. Kailangan talaga mag-ipon tayo at magkaroon tayo ng tamang disiplina sa paghawak ng ating pera. So, ito naman yung mga katangian ni Marco Tipid Na. Una, iniiwasang mangutang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayoko na nangungutang. Iiwasan natin ang umutang. Number 2, hindi maluho. Yes, hindi maluho. Kontento, simple lang sa buhay. Hindi siya bili ng kung ano-ano. Number 3, nakaplano ang mga gastusin. Very good. Kailangan nakaplano talaga lahat. Organize ang mga gagastusin mo sa pang-araw-araw mo. Pero kailangan mo din naman syempre i-treat yung sarili mo. Pero huwag naman sobra, diba? Kahit once a month lang, ganyan. May sinusunod na budget plan. Tama, kailangan may sinusunod kang budget plan. Lista mo lahat yan. Laging iniisip ang kinabukasan. Yung nga sabi ko, kailangan iisipin mo yung future mo, yung bukas. Kunwari, bibili ka ngayon, magsisini kayo ng family mo, uubusin mo lahat ng pera mo, ililibre mo sila. Kinabukasan, ano yung kakainin mo, diba? Kaya iwasan din natin yun, yung kailangan laging iniisip ang kinabukasan. Next, simple at hindi mayabang. Yung nasasabi ko, kailangan simple ka lang, hindi ka mayabang. Kumain ka ng mamahaling na pagkain, tapos pinupost mo lagi sa social media mo, sa Twitter, sa mga Instagram, lahat. Wala ka namang ipon, wala ka namang savings. So, yun, kailangan simple ka lang, hindi ka mayabang. Yung atis ako, ganyan, meron ganito. Yung kailangan maging humble ka. Sabi nga nila, kailangan may savings ka, much better talaga. Matipid at masinop. Parang yung aking kapatid, matipid at masinop. Lahat ng pera na dumadaan sa kamay niya, hindi na talaga ginagastos at sobrang tipid niya. So, proud ako sa kanya kasi nung college siya, ng allowance niya, ganun. Alam niyo ba, nakapag-invest siya ng computer niya at saka cellphone na sarili lamang niya sa allowance na binibigay sa kanya. Tapos nag-working student siya noon. Ang ginagastos lang niya is yung pamasahe niya araw-araw sa school. Pag may papaserox naman, ganun, pumipitas-pitas lang siya sa kanyang ipon. May mga project, ganyan, napakasinop niya. So, idol ko talaga yung kapatid ko na bunso. Sa tingin ko, malayo talaga mararating niya. Unlike naman sa big brother ko, magkasalungat naman sila. So, sa akin, dahil ako middle-born child, balance lang. Medyo, may time din na pag nag-ako ng pera, gano'n, magastos din ako, gano'n. Pero kahit papaano, diba, meron akong ipon sa bangko. So, balance lang, half-half lang. Kaya, nagbabasa din talaga ako ng mga ganito kasi mas gusto ko talaga ma-fulfill yung maging mas malaki ang ipon, ganyan, maging disiplinado lalo ako. Next is may control sa paggastos. Next, hindi madaling mabuyo na manlibre at may naitatabing ipon yon. So, sino ka ba sa kanilang dalawa? Si Paul Lovina ka ba o si Marco Tipid Na? So, sana lahat tayo, sa lahat ng mga kapanood nito, sa mga plano palang mag-iipon, ganyan, maging katangian natin si Marco Tipid Na kasi napaka-importante talaga nun. Mayroon pa tayo dito, may 10 budget commandments. Una, alisin ang mga pinagkakagastusan na hindi naman kailangan. Nasabi ko na rin yung kayo, nabanggit ko na. Number 2, huwag bumili ng isang bagay para lamang maipagpayabang. Diba? Gusto mo, nyari luho mo yung bumili ka ng sasakyan. Wala naman sa budget mo. Yun lang yung naipon mo, halaga na yun, tapos pambibili mo ng sasakyan mo. Di sayang naman, tapos papa-impress mo lang. Meron pa yan, maintenance, diba? Buwan-buwan. Marami pa talagang gastos dyan. So, kung wala naman sa budget mo na lang din gastusin. Number 3, magkaroon ng budget plan at lista
ang income at expenses. Yun, natin yun. Magkaroon ng budget plan at ilista ang income at expenses. Next, matutong tumanggi sa imbitasyon ng mga kaibigan sa mga mamahaling lugar. Correct, huwag ka magpapabuyo. Kung wala ka namang budget, huwag ka na sumama. Diba? Mahirap naman yung aasa ka sa kanila tapos lagi ka na lang nagpapalibre. Huwag ganun. KKB, makiramdam ka rin. Huwag kayong abusadong kaibigan. Dapat give and take. Diba? Huwag kayong receive ng take ng take. Give and take, no? Makiramdam kayo. Tapos number 5, isalansan ang budget ayon sa pinagkakagastusan. Yan. Envelope, sa jar system, etc. Yan. Mga napapanood nyo yung mga ipon challenge, di ba? So, ang ganda nun. Diba? Magandang idea, magandang pagdidisiplina. Next, iwasan ang impulsive buying o pagbili ng wala sa plano. Yan, ulit lang, di ba? Nabanggit natin kanina. So, mga dapat natin tandaan yun. Huwag nang magpautang sa mga taong hindi marunong magbayad. Kaya ayoko talaga nagpapautang. Ang daming umuutang sa akin noon, daming lumalapit sa akin. So, sorry talaga. Kahit close friend ko kayo, kamag-anak ko kayo. Wala kasi sa katangian ko talaga yung magpautang kahit meron akong ipon o meron akong pera. Kasi sobrang dala na ako dati noon na kahit talagang 50 o 100, mahirap pa rin kitain yun, syempre. Tapos uutangin mo, sasabihin bukas, babalik. Huwag na kayong umasa. Mahirap maningil. Minsan sila pa yung galit, diba? Huwag ganun. Number 8, bawasan ang mga gastusin at saka dagdagan ng income. Ayan. Instead na gagastos ka, yung pera na hawak mo, i-invest mo na lang para sa negosyo. Kaya nga natuwa ko, this pandemic, ang dami talaga nagnegosyo, ang dami nagbo-boom, ang dami nag-ano ng negosyo. That's good, Nag-take this na talaga sila. Number 9, maging mapagbigay sa Diyos upang lalong pagpalain. Ako naniniwala ko dito, karamihan ng vlogger na kumikita, ganyan, tumutulong sila, sinishare pa rin nila yung mga blessing nila, binabalik nila sa community. So soon tayo, hopefully, dahil bago pa lang ako, pag sumahod na tayo, yan, bibidyohan natin kung saan natin dadalhin yung pera, saan natin itutulong, yan. Nakaroon tayo ng mga interview, diba, sa mga tao, yan, social experiment, tulad ng ginawa ni Ivana, diba, nagpanggap na pulubi, mga ganun. Gusto mo matry yung mga ganun in the future. And yung number 10, yung last, laging sumubaybay sa Chinkitan social media pages. Yan, lagi akong follower. Lahat follower niya ako sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook page niya. At meron ako yung binibili ng mga book niya. Yan, ini-invest ko talaga. So, tama yun. Laging sumubaybay kay Chinkitan. Yan. Ayan, nandito lahat. I-comment ko dyan sa description yung mga kanyang social media yan para ma-follow natin. Thank you sa mga nanood. So please, sana ma-realize ng bawat tao na kailangan talaga natin ng savings at magkaroon ng tamang disiplina sa paghawak ng pera. Kasi in the future talaga, napaka-importante nun para sa ating sarili, sa mga anak, sa pamilya, diba? So sana may natutunan kayo ngayon. Thank you sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, comment na rin kayo kung may any suggestion pa kayo, at hit nyo na ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko pang mga video, sa mga soon project natin. So lahat, welcome sa mga request nyo. Thank you!